Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is break po muna tayo dito kay Sofronio Vazquez. Kasi I believe na kinakailangan rin nating magbigay ng ating opinion at ng ating reaksyon dito sa nangyayari sa ating bansa. Most especially itong pag-impeach dito kay Sara Duterte sa lower house or sa House of Representatives. So magbibigay po tayo ng ating opinion, ano ba yung ating masasabi hinggil sa isyong ito na nangyayari sa ating bansa. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At kahapon po, February 5, ay inimpeach po itong si Sara Duterte dito sa House of Congress. At marami po ang nabigla at nagulat kasi huling araw po kahapon bago mag-adjourn itong session dito sa 19th Congress. At ako personally ay nagulat rin po dito sa naging move ng House of Representatives na kung saan ay tinuloy talaga nila itong impeachment dito laban sa Vice Presidente. Kasi akala ko mga kapolitika walang hindi matutuloy itong impeachment dahil sa kawalan ng suporta, at the same time mag-e-election na rin po. So alam naman natin na malawak pa rin po ang mga supporters ni Sara Duterte. Kung kaya hindi ko lubos maisip na matutuloy pa rin itong impeachment case laban dito kay Vice President Sara Duterte. So nag-react rin po itong mga senador, at the same time itong House of Representatives. So ang sabi nila yung ground for impeachment daw is itong hindi isa dito sa kanilang basis ng kailang impeachment ay yung pagmumura ni Vice President Sara Duterte na hindi daw naayon sa kilos ng isang opisyal ng pamahalaan or ng gobyerno. So isa pa is yung banta niya doon kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta Marcos, at dito kay Speaker Romualdez, dahil doon sa sobrang galit niya ay nagbanta nga itong si Sara Duterte na kung ano ang mangyari sa kanya ay may kinausap na umano siyang tao para maghiganti dito sa tatlong personalidad sa ating gobyerno. So yun ay at the same time yung graft and corruption daw na ipinupukol dito kay Sara Duterte dahil daw sa hindi maipaliwanag na yaman, at yung paggastos at the same time dito sa confidential funds. So ano ba yung ating maging reaction overall mga kapolitika, kasi tayo dito ay hindi lang naman iisang issue yung ating tinatalakay. Minsan ay kinakailangan rin po nating makialam sa issue ng ating bansa or sa ating bayang minamahal. At tayo naman is hindi naman tayo against dito sa pagsugpo ng corruption or ng katiwalian sa ating gobyerno, kasi ito talaga ang number one na cancer sa ating lipunan. Itong pangungurakot ng ating opisyal ng gobyerno, kung kaya hanggang ngayon ay third world country pa rin po ang Pilipinas. Maraming naghihirap na mga Pilipino dahil sa sobrang taas ng mga bilihin, at makikita natin or maririnig natin na yung nasa posisyon natin ay kaliwat kanan yung pagnanakaw or pangungurakot. So ayaw po natin yun mga kapolitika, kung kaya tayo ay maglabas rin ng ating saloobin paminsan-minsan. Okay? So hindi po tayo against dito sa pagsugpo kung talagang seryoso man sila or authentic sila sa kanilang mga aksyon na labanan ang katiwalian sa ating gobyerno. Pero mga kapolitika, yung maging opinion ko dito or masasabi ko lang, kung talagang corrupt itong mga Duterte, eh bakit napaunlad nila yung kanilang lugar? So yun ang number one na point. Kasi itong mga quadcom na ginagawa nila dito sa Congress, na kung saan ay araw-araw na lang laging topic itong kalaban nila sa politika, okay? Which is itong mga Duterte ay talagang pwedeng gawan niya ng istorya or ng script. Pero yung mapaunlad mo yung lugar mo or yung distrito mo na kung saan ay pinamunuan mo ng ilang taon, yun po ang living testament kung ang isang opisyal ng gobyerno ay corrupt or hindi. Okay, at alam naman natin na ang Davao ay kabilang yan sa top 10 na
tax contributor sa ating bansa. At the same time, pinakamayaman, isa rin po sa pinakamayaman sa top 10. Hindi ko sinasabi na sila yung pinakamayaman, but kasali siya sa top 10 mga kapolitika, yung Davao City. So yun pa lang ay testamento po yun na maganda ang pamamahala ng mga Duterte doon. Okay? Kasi itong Quadcom, meron silang script, pwedeng gawa ng script, pwedeng gawa ng istorya yan, na kung saan is pwede mong iset up itong sila Sara Duterte. At the same time, yung pagpunta ni Sara Duterte yung last time ay hindi naman siya tinanong, nakaupo siya doon ng ilang oras. Yung tinatanong lang ng mga House Quadcom Committee is itong mga official ni VP Sara. Si VP Sara hindi naman tinatanong ng mga official doon ng Quadcom. So yun ang nakapagtataka mga kapolitika. Bakit gusto nilang, kasi itong mga official ni VP Sara ay hindi naman mga politiko yan, so hindi sila sanay sa mga yung mga pag-uusig. So si Sara okay lang kasi politiko siya at sanay na siya. But itong kanyang mga tauhan ay pwede lang i-intimidate. So ganun po yun. Kung kaya yung mga tao rin na walang alam ay madaling nasisigway or madaling malason yung isipan at maniniwala dito sa mga kasinungalingan na ipinupukol ng ilang opisyal dito sa kay VP Sara at the same time sa kanyang pamilya. At isa pa po, kung itong mga congressman sinasabi nila na para daw sila labanan yung katiwalian, ay sigurado ba tayo na itong mga congressman na ito ay malinis rin po ang kanilang mga kamay? So ganun po ang malaking katanungan doon, kasi ang sabi daw dito ay meron daw suhol itong mga perma. Hindi lang ito basta-basta na kinolekta or desisyon ng mga congressman, pero merong kapalit daw ito mga kapolitika base doon sa ating mga narinig. At tama nga yung sinasabi ni former President Duterte na kung itong mga congressman daw ay dating mahirap and din biglang yumaman, biglang naging milyonaryo, ay doon dapat questionin yung itong mga congressman na ito na naglilinis-linisan po. Okay, so yun po ang aking maging reaksyon. So sa side naman ni VP Sara ay ang sabi doon, kasi isa rin sa mga talagang mainit na ibinabato sa kanya ay itong confidential fund. Itong hindi matapos-tapos na issue ng confidential fund. So ito ay naipaliwanag niya na sa press conference na hindi pwedeng i-discuss yung confidential fund, kasi for example yan, kung yung confi fund ay ginamit niya doon sa pagtiktik sa mga terorista, sa mga ginamit niya bilang intelligence fund to counteract dito sa sa mga makaliwang grupo, sa mga leftist, ay kasi meron kang espiya doon na inilagay, binabayaran yun, at hindi lang po maliit na halaga, kasi buhay po ang kapalit pag pag-uusapan yun. Halimbawa sabi ni Sara na dito sa institusyon na ito may inilagay kaming espiya, so maging threat po yun doon sa tao na kanyang pinagkatiwalaan doon na binayaran ng confidential fund. Kung kaya ang sabi niya, kung merong kaso ay iakyat sa korte, kasi doon talaga ang proper forum. Dito kasi sa House of Congress mga kapolitika ay napupolitika siya, at the same time yung trial by publicity na nahusgahan siya ng mga tao dahil dito sa kaliwat ka ng araw-araw na lang, kahit kasinungalingan yan, pag laging inuulit yan, merong yan, nagiging narrative na ay nagiging truth na po, kahit kasinungalingan, pag araw-araw naririnig ng mga tao. So ganun po yun. And sa tingin ko itong impeachment, kasi nasa Senado na nga ngayon yung bola, sa tingin ko mga kapolitika ay mahirapan rin po, kasi mag-election nga, ang sabi doon ni Joel Villanueva ay sa June 2 pa yung kailang resume. So mahirapan, kasi sa tingin ko dito ang maging game changer talaga dito, ang maging difference ng election sa 2025, kasi malakas pa naman ang karisma ni former President Rodrigo Duterte. So kung talagang solid at magsanib puwersa sila ni VP Sara, ay may posibilidad na itong mga lineup ni Marcos ay rin po yan, mawi-weekend sila. Okay? Kasi si former President Duterte ay nasa 80% lang naman yung bago siya bumaba sa pwesto bilang presidente, nasa 80% yung trust rating. So imagine mo yun mga kapolitika, yung ganoon kataas na approval at trust rating bago siya bumaba sa pwesto, kung yung mga supporters niya dati ay napakasolid pa rin.
So talagang magiging game changer siya. So again, tayo po ay hindi po tayo tutol sa pagsugpo sa katiwalian sa ating gobyerno kasi ito po talaga ang nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Pero ang sa akin lang, kung talagang merong mali or merong nakitang kaso ito dito kay Sara Duterte, ay sana doon na lang sa proper forum sa korte, sa kataas-taasang hukuman. At kasi itong ginagawa ng PADCOM committee ay imbes na yung mga primary issues ng ating bansa ang tinatalakay, ay talagang nasasakyan na po ito ng politika. Okay, so yun po ang ating nakikita. So kung kayo ang tatanungin sa inyong personal na opinion, ano ang inyong maging reaksyon dito sa pagka-impeach kay Vice President Sara Duterte? Kayo po ba ay pabor or hindi? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.